Hey guys, another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon. Na kung saan isa na naman pong matagumpay na kababayan nating OFW at ito nga po ay isang single mom ang nakipagsapalan sa ibang bansa at hanggang sa kanya ay matagumpayan ang kanyang pinapangarap na bahay. At ito nga guys ang ating i-feature ngayon at ito i-detalyo ko sa inyo one by one. And take note guys, ito nga po ay halagang 250,000 pesos, labors and materials na at ito ay naka-slab. Guys, napakagandang paninimula nito sa mga naghahanap po ng slab dyan ng idea. Ito po at iisa-isahin natin ang bawat detalye ng mga materials dito at yan nga ay ibinigay sa atin ng owner ng bahay. And also guys, take note, yung contractor or gumawa po ng bahay nito ay pwede nating kontakin if ever na magustuhan nyo at ito nga panoodan nyo or panoorin nyo ang quality or kalidad ng pagkagawa at pagkatrabaho ng bahay na ito. At para magkaroon din po kayo ng idea if ever na ang paggagawa nyong bahay ay slab, lalong-lalo na yung ganitong sukat or forma ng bahay. So guys, ito nga po ay 3 kwarto ang setup nito pero provision po ito for 4 rooms. At kitang-kita naman ang ganong kalaki ang bahay na ito at yun nga, sulit na sulit ang 250,000 pesos dito dahil ito nga po ay slab house or ready for the second floor. So hey guys, it's me again, Ref Egay Mix TV. Just subscribe and click the bell for more videos update and just call me Mr. Guys. So guys, ito nga po ang ating topic or pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay ni Ma'am Maria Teresa Tocino. Si Ma'am Teresa po ay isang OFW sa Singapore na nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa loob ng 15 taon. And also guys, si Ma'am nga po ay isang single ma'am at siya nga po ay may 5 anak. So guys, anya nga ni Ma'am mula nang magkahiwalay sila ng kanyang asawa ay wala na siyang ibang priority kundi ang kanyang minamahal na mga anak at yun nga ang nagbigay lakas loob sa kanya para mga ibang bansa at yan ay baon-baon niya ang pangarap na makaahon sa buhay at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Unang-una ang pag-aaral nito and of course yung mga pinapangarap nating bahay kagaya nga nito ay na-achieve na ni Ma'am unti-unti. So guys, tulad nga ng sinasabi natin, huwag tayong susuko anuman ang maging problema natin sa buhay. Nalugmok man tayo or nadapa, umahon tayo, pilit at yan ay bumangon at ipakita natin na kaya nating tumayo sa sarili nating paa. Dahil nga lagi nating sinasabi guys, paglubog ng araw sa hapon ay muling sisikat ito sa umaga at magkaikibat at may kasama itong panibagong pag-asa sa ating buhay. So guys, ito na nga pag-usapan na po natin ang about sa pagpapagawa ng bahay na ito. Natunay nga naman kapupulutan natin ng diskarte dahil nga 250,000 lamang ay nakapagpabuo siya ng ready for the second floor at yan nga ay provision for 4 rooms. So guys, ito na nga ayon sa binigay na details ni Ma'am Teresa. Nang sukat nga po ng bahay na ito ay 26 feet by 34 feet. At i-convert po natin ito by the meters at lumalabas ito na 7.8 meters by 10.2 meters. And then ito nga ay nagtotal ng 80 square meters. Ito po ang setup nila ay 3 kwarto sa second floor. And then yun nga ay pwede pa nating palagyan ng 1 kwarto sa baba dahil malaki nga naman po ang sukat nito, 80 square meters. And then ito po ay may kitchen and dining area, living room, toilet and bath, and terrace. So guys, ayun nga at makikita natin step by step kung paano nga ba sinet up itong second floor na abang na ito. Dahil 250,000, magtataka tayo bakit ganun kamura. Pero yun nga tulad ng sinasabi natin, depende po sa diskarte yan ng mga gumagawa. So ito, siyasatin nyo nung mabuti at any comments ay mag-comment lang po kayo dito or any suggestion kung ano po ang inyong thoughts about dito sa pagpapagawa ng bahay na ito. So ngayon pa lamang po ay kinukongrats ko na si Ma'am Teresa at ito nga ay napakagandang paninimula ng pagpapagawa ng bahay and also maraming salamat po sa pag-message nyo sa akin para ma-feature itong bahay nyo dito sa aking YouTube channel. So guys, ito na nga pag-usapan na natin ang about sa mga pangunahing materyales na nagamit dito sa bahay na ito. So guys, ito na nga po pag-usapan na natin ang about sa mga materyales na ito. Ayon po sa binigay ni details ni Ma'am Teresa, na ang nagamit nga po nilang hollow blocks dito ay umabot po ng 2,000 piraso. And then about naman po sa semento, ay nakaubos po sila dito ng 295 piraso.
Lahat-lahat na po yan hanggang slab. And then about naman po guys sa mga bakal, ito marami-rami po to dahil slab po ito, ay gumamit po sila dito ng 16mm, 12mm, 10mm at 9mm. So sa 16mm po ay nakaubo sila ng 120 pieces. And about naman sa 12mm ay nakaubo sila ng 100 piraso. Sa 10mm naman ay naka 320 pieces sila. And sa 9mm ay nakaubo sila ng 150 pieces. So lahat-lahat po guys ng mga bakal na nagamit dito ay umabot po ng 690 piraso. And also sa mga sand and gravel naman, ayon po sa binigay na details ni Ma'am Teresa, ay nakaubos po sila dito ng sand na 50 cubic. And then sa gravel naman or graba ay umubos din po sila dito ng 50 cubic. Yan po lahat-lahat ang in order. And of course guys, kailangan din po nila dito ng alambre na pantali-tali dyan sa mga bakal dahil marami po yan. So yun nga ay umubos sila ng 40 kilo na alambre. Layan nga pong nabanggit ng mga materialis na yan ay yan po ang nagamit dito sa setup ng bahay na to na ready for the second floor. So guys, ayun nga po at nakikita natin starting nung layout kanina hanggang sa nag-file ng hollow block, and then as of now nga is ito nga at nagpe-prepare na sila for the second floor na pagbubuhos. And of course, meron pong ginamit dito tulad yan yung mga pangsapinayero, and then yung pantukod na kawayan at yun nga iba pa at yung mga pipe ng pagkuryente or yung mga pipe na pag-instalasyon sa kuryente. So lahat po yan may mga details guys, ito nga at masasabi po natin dito. At yan nga ay siyasatin nyo na lang kung ito nga ba ay accurate dito sa halaga ng ginastos dito. And also guys, kung may mga katanungan tayo ay maaring tawagan nyo po yung gumawa nito at ipipin ko po yung number niya sa comment section. At yan ay pwede nyo po siyang kausapin at magpa-estimate kayo at magkasundo kayo ay pwede po kayong gawaan, lalong-lalo na't malapit lamang kayo sa kanilang lugar. So guys, ito na nga po ang karagdagang materyales na mga babanggitin pa natin. So ayon po sa binigay na details ni Ma'am Teresa, na gumamit nga po sila dito ng yero na 30 piraso, yan po yung mga pinangsapin. And then about naman po sa plywood ay gumamit po din sila dito ng 1/4 at 3/4. And then lahat-lahat po yan ay nakaubo sila ng 28 piraso. And then about naman din po dito sa kanilang mga kawayan, lahat-lahat po ay bumili sila dito ng 130 pieces dahil yan po yung may mga pantukod at kailangan po talagang garantisadong matibay para hindi bumagsak kapag sila'y nagbubuhos na kagaya nito. So guys, ayun nga po, kung nakikita nyo yung kinatayuan ng bahay na ito, yan po ay nabili ni Ma'am that time na 1 hektarya. So yan po ang unang-unang naipundar niya, and then ito nga't nag-ipon ulit at ito yung bahay na naman niya ang kanyang pinasisimulan at ito na nga ang magandang simula na nagkakahalaga ng 250,000. Yan po ay labors and materials na. So guys, ito na nga po, tapos na as of now na nabuhusan, and then sa ngayon nga ay may nakatukod pa to at yun nga ay pinapatigas nila itong mabuti para siguradong garantisadong matibay. So guys, ito panoorin natin at siyasatin natin mabuti kung ano nga ba ang ating thoughts dito at pwede tayong mag-comment. And also guys, yun nga yung contractor ay pwede tayong tumawag sa kanya, ipipin ko yung number. At yung may mga katanungan guys is tawagan nyo siya and then kausapin nyo. And then kung gusto nyo rin magpagawa, ay mag-inquire kayo if ever na magkasundo kayo, ayan nga at magkakaroon na kayo ng gawaan ng inyong dream house. So guys, as of now, ito nga ang tapos na 250,000 labors and materials na pagpapagawa ni Ma'am Maria Teresa Tocino, isang OFW sa Singapore na nagtatrabaho bilang isang kasambahay sa loob ng 15 taon at yan nga po ay may 5 anak. So nakaka-inspired po ang kwento na ito. Tunay nga naman talaga na ang puhunan natin pag tayo nagpalipad or pumunta sa abroad ay ang ating pangarap para sa ating pamilya at yun nga ang pinapangarap nating bahay para sa ating pamilya. So once again, congrats po sa iyo, Maria Teresa Tocino. Nakaka-proud po kayo ma'am at mabuhay po kayo. So yun nga guys, maraming salamat po muli sa inyong panonood. Sana ay na-inspired at may natutunan tayo sa vlog na ito, lalong-lalo na yung ganitong pagpapagawa ng ready for the second floor or slab. So yun nga, 250,000 ay talagang sulit na ito at yun nga ay mapapawaw ka talaga. So shoutout nga po pala kay Sir Elton John
and John Dave Taba. Sila po yung contractor na gumawa nitong bahay na ito at tunay nga namang napakabuti nyo at hindi kagayo na kagaya ng iba na talagang mapagsamantala sa kapwa at yun nga ay tamang-tama lang ang halaga ng inyong kinukonsumo sa inyong kliyente. Kaya marami po kayong nagiging kliyente. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay at may halong inspirational video at ito ay hango at tungo sa buhay na nagpapagawa ng bahay at ito'y ihahatid sa inyo ng buong-buo ng inyong lingkod, Rep. Egay at ng ating kaibigang si Mr. Guys. So maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.